Grabe, sobrang busy at napakadami ko ang ginawa ngayong araw pero ang aga ko rin natapos. Hello peoples! Ako si Angge, isa akong domestic helper dito sa Hong Kong. Araw to ng Sabado at andito nga ang mga amo ko kasama na nga si Bunso. Isa itong Sabado sa pinaka-busy kong araw dahil nagtitira talaga ako ng trabaho ko para kapag nandito sila ay may ginagawa nga ako. Nahihiya kasi akong tumunga nga lang kapag nandito sila. Anyways, day off kakahapon kaya merong ang hugasin dito sa may lababo. Hindi naman to sobrang dami dahil naghugas nga kagabi yung amo kong babae. At yung kinainan nga nila nung Webes ay hinugasan na din nila kaya hindi ganong madami. Pag ganong late kasi silang dadating at kakain ng kanilang dinner ay hindi ko na sila inaantay at hindi na rin naman nila ako ginigising. Pero kung nataon naman na day off ko kinabukasan ay Sunday ko na nga bago ako lumabas ay naghuhugas na ako kahit hindi naman nila inuutos. Kung etong paghugas lang naman ang gagawin mo ay hindi naman to napakahirap gawin. Pero kapag sinumpong naman ako ng katamaran ko at hindi nga ako nakapaghugas ng linggo ay si amo ko ng babae ang gumagawa. Kapag madaming ang hugasin ay nilalagay ko nga to sa dishwasher para nga mabilisan lang. Pero kung kokonti naman ay ako na ang gumagawa. Noong mga oras na to ay alas 7 na nga ng umaga at konting linis-linis lang dito sa kusina para pagising nila ay medyo maaliwalas naman. Kasi pag lumabas na kami mag-walking ni Rocket na hindi ko naiinis to ay sigurado matatambakan ng matatambakan to. Okay na nga rin ang panahon ngayon, hindi nga kagaya ng mga nakarang araw na umuulan nga buong maghapon. Magtatidy up nga rin ako dito sa may sala kasi mamaya ay maglilinis na lang ang gagawin ko. Kailangan ko din kasi ilakad yung aso ng isang oras sa labas para makapupo at wiwi. Kaya mamaya ay magwawalis at map na lang ang gagawin ko. Dahil wala nga kaming vacuum kaya naman walis ang gagamitin ko. After ko naman mag-tidy up sa kusina at sa may salas ay maghihilamos na rin ako at magtututbrush para naman maayos ang itsura natin paglabas. Nakakahiya naman no kung may muta ka pa tapos mabaho pa yung hininga mong pupunta sa may town. After ko naman maghilamos ay naglagay din ako ng sunscreen ko dahil sobrang init sa labas walking nga ang gagawin namin ni Rocket. Syempre hindi lang yung mukha ko ang nilagyan ko at pati na nga itong mga braso ko. Akala ko talaga kapag nag-abroad ako ay puputi na nga ako, yung pala hindi. Alam nyo ba nung nasa Singapore ako ay pumuti rin naman ako ng very light? Ikaw ba naman 2 years 3 months na hindi nga nakakalabas? Kung lalabas man ako ay hindi naman ako nagtatagal dahil may bibilhin lang naman sa may market. Tsaka pag lalabas naman kami ng mga amo namin ay nakasakay nga kami sa sasakyan at hindi nga naiinitan. Anyways, pagkatapos ko maglagay ng sunscreen sa mukha at braso ko ay napalit lang ako ng leggings. Lumabas na kami ni Rocket at sinabay ko lang kanina yung mga basura. Buti na lang talaga at hindi nga sobrang mainit, hindi nga masakit sa balat. Minsan yung weather dito sa Hong Kong ay hindi nga maintindihan. Kung kanina sinabi ko nga maganda na yung weather pero tignan nyo naman yung langit at napakadilim na naman. Pero okay lang yan dahil timing magkakarwash nga ako ngayong araw. Para naman no, hindi sobrang init mamaya sa pwesto ko dun sa car park. Anyways, wala pa nga kaming 15 minutes na naglalakad, nakarating nga kami dito sa town at itinali ko nga muna dito si Rocket sa may bench dahil bibili nga ako ng agahan ko dito sa 7-Eleven. Man. Yes. Sugar oil, soy sauce. Yes, please. Siumay nga at tubig ang binili ko dahil hindi nga muna ako iinom ng kape. Pagkakuha ko ng pagkain na binili ko ay tignan nyo naman si Rocket, napakatyaga nga nag-aantay sa akin sa labas. Lumipat nga lang kami dito sa may post office at dito nga ay tatali ko nga ulit siya para makakain din ako. Medyo maambon na din kasi kaya dito naman ang napili ko parang may silong. Nung masettle ko na nga si Rocket ay kumain na rin ako ng agahan ko para mamaya ay makapagsimula na rin kami mag-walking. Tumalikod pa nga ako kay Rocket dahil naiinggit nga siya ay naawa ko pero hindi ko nga pwedeng bigyan. Fast forward nga, after kong kumain ay naglakad rin kami ni Rocket ng 1 hour. Hindi na nga ako nakapag-video dahil palobat na nga etong aking phone. Baka nga lumakas yung ulan kaya naman pauwi na rin kami sa bahay. Pag uwi ko naman dito sa bahay, nagpahinga lang ako ng konti at syempre nagpalit ako ng t-shirt ko dahil sobrang basa nga ako sa pawis at nung ambon. After magpahinga ay syempre lalarga na ulit tayo at tama nga yung hinala ko at meron na namang hugasin dito sa lababo. Kukunti lang naman dahil yung mga ginamit lang na tasa, na pangkape. Nagsimula na din ako maglinis dito sa salas at nagwalis na nga ako at grabe, isang araw lang hindi ako nakapaglinis at tignan nyo naman yung balahibo na Rocket sa sahig. Pandalas na nga ang pagtatrabaho ko dito sa salas dahil maya-maya ay pababa na nga rin yung mga yon. Syempre kapag nandito nga sila sa baba, hindi nga ako makakapagtrabaho ng ayos dahil ayaw nga nila na nakikita nila ako nagtatrabaho kapag meron sila sa baba. Kaya naman tatapusin ko to ng mabilisan para hindi rin maudlot yung mga trabaho ko. Syempre hindi pa ako makakapaglinis sa taas pagkataas ko dito sa salas kaya naman dito
dito naman ako sa kwarto magtatidy up. Hindi kasi ako nakapaglinis kahapon dito, gawa ng may ganap nga ako at nagpunta nga ako ng Sama Mall. Kaya tignan nyo naman kung gaano nga kakalat etong kwarto ko at saka na nga ako magja-general cleaning dito sa loob ng room ko kapag nakalayas na nga tong mga to. Katapos ko maglinis ng floor sa baba, dito naman ako sa taas. Tignan nyo naman at umuulan na nga ulit. Naka-schedule nga rin ako sa pagpalit ng bedsheet dito sa master bedroom, kaya naman nagtatanggal na nga ako ng mga balot ng unan at kumot. Sabi naman sa inyo, full load ang trabaho ko ngayong araw ng Sabado. Pero okay lang dahil wala namang trabaho ang hindi nga nakakapagod. Kesa naman humilatas sa maghapon pero wala namang sinasahod na pera. Syempre, pagkatanggal ko nga na itong mga bedsheet ay papasa ko na nga to lahat dun sa washing machine para matapos din kaagad. Tingnan niyo naman tong weather kung kanina nung sinasalang ko nga yung labahin ko ay maulan, ngayon naman ay umaaraw na. Nilagay ko na nga yung mga balot ng duvet pero yung kama nga hindi ko pang mailagay yung bedsheet dahil iisa nga at wala nga kaming spare. Nagsabi na nga ako dun sa amo kong lalaki pero hanggang ngayon nga wala pa rin silang binibili. Bibili na lang siguro sila kapag nagbakasyon nga sila sa UK. Syempre, kung nagwalis nga ako sa baba, ay syempre magwawalis rin naman tayo dito sa taas. Dito naman talaga dapat sa taas ang uunahin kong lilinisan, kaso ay nakatulog pa nga sila kanina. Dahil bawat oras nga ay mahalaga, kaya naman inuna ko na sa baba habang wala pa akong ginagawa. Aba, kung aantayin ko silang magising, abutan nga ako ng siyam-siyam at hindi nga ako matatapos ng maaga. Naglinis na nga rin ako ng toilet dito pero mabilis lang naman dahil maliit lang naman tong toilet. Hindi ko na nga na-video ang lahat ng ginawa ko pero napakadami niyan. At bago nga ako bumaba para maglinis ng sasakyan ay isasalang ko muna tong sandamakmak nga na tubal ni Bunso. Kating-kati na nga yung ilong ko dyan, gawa nga ng balahibo ni Rocket at hindi maiwasan doon dumikit dun sa damit ni Bunso dahil katabi nga niyang natutulog. Isinampay ko na nga rin ito mga tinanggal ko sa may washing machine para mamaya ay matuyo na rin kasi wala nga tayong space para sa sampay. O diba, fast forward, pagkatapos ko mag-asikaso sa loob ng bahay, ay dito naman sasakyan ang gagawin ko. Lilinisin at huhugasan ko nga to, labas at loob. Nakakapagod dahil nga sobrang daming kong ginagawa dito sa bahay ng mga amo ko, pero thank God kasi napaka-healthy ko at hindi nga ako dinadapuan ng sakit. Maigi talaga na kumain ka ng healthy para may lakas ka kapag nagtatrabaho. Naway, bigyan pa nga ako ni Lord ng sapat na lakas para magampanan ko nga na maayos yung trabaho ko at para naman masuportahan ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Masyado na nga ako madaming sinasabi pero naglilinis na nga ako dito ng sasakyan. Masyado na nga ring mahaba etong ating vlog. Hindi lang naglinis, naglaba at naglinis nga ng sasakyan ang ginawa ko for today dahil nagplansya nga rin ako pero hindi ko na nga yung nakuhanan ng video. Pero alam nyo ba, natapos ako ng 2:30 tapos nakatanggap pa nga ako ng message sa mga amo ko na pwede na nga daw akong mag-rest dahil wala naman akong gagawin na dahil wala rin dinner. Pero 6 PM ay lalakad ko lang naman si Rocket pero saglit lang naman yon dahil may pipick upin lang naman kaming items. Lumabas lang ako para kumain at umuwi din ako at nagpahinga lang at nag-aantay na nga ako ng oras para maglakad kami ni Rocket. At syempre, after walking ay wala nang gagawin kaya yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!